yun mga tropa, we're now heading to One Ayala in Makati, saan papasyal tayo sa Yamaha Motor Show 2025. Last year dito lang yung ginanap sa may Mall of Asia. Hindi, Ayala din pala, pero dito sa Manila Bay, Ayala Manila Bay. This time sa One Ayala sila sa Makati. So tignan natin kung anong mga kaganapan ngayon. Actually last day na ngayon. Buti na lang nagkaroon tayo ng time para puntahan natin itong motor show ng Yamaha. Okay. So alam nyo guys, talagang no, ako I've been a Yamaha fan simula nung nagmotor ako. I still remember ang dream bike ko noon is sabi ko kahit R6 lang okay na ako. Love na love ko yung R6 nung time na yun. Pero as time goes by, marami nang lumabas na mga bagong models ng motor. Parang nag-iba na yung trip ko. Parang sabi ko, hindi ko na trip yung mga sports bike. So pag ako swerte ang aking bibili is either a naked bike or diretso na agad tayo sa adventure. Yun ang ating i-acquire na motor. Medyo tapos na tayo doon sa mga matulin. Ang gusto na natin yung ride is more on relax and touring lang, chill lang, takbong pogi lang. So yun ang ating kaya sana score tayo ng either naked or adventure. Pag naked ba mga tropa, ano bang magandang naked bike ang pwede nyo i-suggest? Ano lang, hindi naman mga high-end, siguro mga nasa around 500 to 600 category, mga mid-size big bike. Tapos pag adventure naman, ano kayang magandang adventure bike ang pwede nyo i-suggest? Lagay nyo sa comment section para mapagpilian natin. Tapos mas maganda siguro kung pag nag-suggest kayo, lagay nyo na rin kung bakit yun yung suggestions mo. I'm sure mas marami kayong alam sa akin pagdating sa mga pagpili ng mga ganyang bikes. Kasi ako honestly hindi naman ako masyadong napatutok lately sa mga lumalabas na bike. In fact, ito ang ating first moto vlog. Sana I will and I am planning to pursue this moto vlogging. Mag-switch na ako ng niche. Kung makikita nyo dati ang aking mga vlogs, more food, tsaka mga kung anik-anik. Pero ngayon linggo seryosohin natin itong motovlogging. So baka di tayo swerte, awa ng Diyos sa tulong ninyo mga tropa. Kaya kung hindi ka pa nakasubscribe sa ating channel,
ito na yung best time para mag-subscribe ka na dito sa ating YouTube channel, mga tropa. At sa ganon, natulungan mo naman ako na mapagpatuloy itong aking motovlog. And I will do my best na mabigyan kayo ng mga interesting content. Okay? So samahan nyo ako sa aking motovlogging journey. And since nanonood ka ngayong mga oras na to, sana naman ikaw ang magbigay sa akin ng inspiration at motivation para ipagtuloy itong motovlogging. So hindi man it's not too much asking, mga tropa, baka pwedeng makahingi lang sa subscribe button para naman mapabilis itong ating pag-grow ng ating channel. Okay, mga tropa peeps, so hopefully makatulong kayo sa akin. Talaga namang I will promise that bibigyan ko kayo ng mga interesting content. Okay, so going back na doon sa sinasabi ko kanina na I'm going to buy a big bike soon. Siyempre magmo-motovlog na ako, pero sa ngayon dito muna ako sa ever reliable na Aerox scooter ko, na kahit kailan hindi ako binigyan ng sakit sa ulo. Ilang taon na ba to? Nabili ko to 2018 pa, guys, ha? Remember, imagine that. Kahit kailan hindi pa ako binigyan ng sakit sa ulo. Of course may mga minor repair, syempre hindi naman nawawala yan. Normal yan sa mga motor natin na may mga nagsira. Pero yung talagang masasabi natin nagka-problema, nagsasakit sa ulo, yung paulit-ulit, wala. Talagang napaka-reliable ng Yamaha pagdating sa ganyan. Pero there's one time talagang kukwento ko lang sa inyo. Muntik na ako tawagin ni San Pedro dito sa sa motor na to, dahil one time nag-shoot ako ng mga big bike sa Quezon. Syempre mga big bike yun, diba? Tutulin nila. Pinilit kong silang sabayan. O syempre hindi ako aabot, pero hinahabol ko sila kasi naiiwan ako pagka maluwag yung karsada, re-rekta ngayon sila. So syempre maiiwan ako. Tapos pag medyo syempre pumasok na sa mga bayan-bayan, mag-slow down sila, aabutan ko ulit sila doon. Tapos pagka medyo maluwalas na naman yung lugar o yung karsada, diretso na naman, ang plata na naman yan. So sumabay ako, sinabayan ko sila. Pucha, pagdating dito sa may, I'm not mistaken, mga Sinuloan yata, basta sa mga part ng Laguna, bumitaw ngayon, mga tropa, yung aking belt. Naputulan ako ng belt. Ang takbo ko siguro mga nasa 100 to 110 kilometers per hour yung takbo. Mga tropa, naputol yung belt. Very thankful ako na yung belt tuon pumulupot sa harap na pulley. Sa front pulley siya pumulupot. Kasi kung doon siya pumulupot sa bell, sa may likod, at na-stack up yung gulong dahil kakainin yung yung belt yung goma So kapag kinain yun doon,
mag-i-stack up yung gulong at mag-i-skid ako. At sa ganung katulad, mga tropa, malamang kwento na lang ako ngayon. Yun. So, thank you kay Lord dahil talagang ginabayan niya ako doon dahil sa harap pumulupot yung belt. Pagbukas namin ng gilid, ng panggilid, wala, luto yung belt. Tunaw. Nakakabit na ron sa sa pinaka pulley. Pati yung mga bola, wala na, lutaw lahat. Sobrang init. So, yun, no? So, nagpalit ako ng lahat ng buong panggilid that time. Pati yung sigunyal, pinalitan ko na rin kasi yung pinaka-thread ng sigunyal na na rin, nakalbo. Natanggal na yung pinaka-ngipin. Pinalitan namin ng sigunyal. So, syempre, genuine parts, Yamaha pa rin ang ipapalit natin. Reliable pa rin. So, yun. Yun lang, ang aking pinaka parang major repair na nangyari dito sa aking 2018 Yamaha Aerox. At until now, very swabe pa rin itong tumakbo. Long ride ko pa din to, nakakapag-ride pa rin kami kasama yung mga samahan ko sa grupo. Wala pa rin nagiging problema. So, ayan, hanggang hindi pa tayo nakakabili ng big bike, hindi pa tayo nakakapag-upgrade. Ito muna ang aking gagamitin sa ating motovlogging. Okay. So, hopefully swerte maybe makapundar tayo ng big bike. Good. Pero yun nga, katulad ng sinasabi ko kanina, kung kayo ba tatanungin ano ang mas magandang kunin na big bike, adventure bike ba or naked bike? Kung tatanungin nyo kasi ako, may mga pinagpipilian din ako. Siyempre, tayo na mga big bike. Parang nagugutsuan ko yung sa naked bike. Sa naked, parang gusto ko yung Kawasaki na rin. Kahit na Z650 lang o yung Z1000, sobrang ganda. Sobrang hindi muna tayo hindi pa natin kaya. Sa adventure bike naman, marami actually sa adventure bike. Marami magaganda China brands na ang gaganda ngayon. Merong mga Bristol na adventure bike. Magaganda rin yung mga model ng Bristol. Meron din sa CF Moto. Okay. Tapos meron din ako nakita yung sa QJ Moto. Maganda din. Tapos meron pang isa, yung Vogue Motor. Actually hindi sila nagpapanlayo ng mga specs, pero yung forma lang talaga yung dati. Speaking of China bikes, no, dati takot na takot tayo bumili ng mga China bikes, pero ngayon sa nakikita ko talagang unti-unti nang namamayagpag na rin itong mga China bikes. Dahil most of the China bikes, China manufacturer, sila na rin kasi yung gumagawa ng mga parts, even engine ng mga malalaking motorcycle companies, like BMW. Alam ko si BMW na ka-outsource na hindi yung Ducati. So
at the back of the stage, talagang yung mga China brands o China manufacturer, eh talagang hindi mo na rin matatawaran yung kanilang technology at credibility when it comes to manufacturing motorcycles. At hindi lang sa motorcycles ha, even four wheels, unti-unti na rin nag-uusbungan itong mga China bikes, mga China brand. Lalong-lalo na yung BYD. Kasi BYD, for all we know, is naka-partner yan kay Tesla. So, syempre, hindi naman kukunin ni Tesla yan. Hindi naman yan matino. Right? So, yun. Dito na tayo, no? Sa EDSA, pakit na tayo ng Magallanes. Sana lang, ganito lang lagi ang EDSA. Because it's Sunday, napakaluwag po ng EDSA. Sana all, sana lagi ganito. Saan natin to? So, ayun nga guys, malapit na tayo, konti na lang. And maya makikita na natin kung ano ang meron sa Yamaha Motor Show 2025. Okay, so cut ko muna to. Kita-kits tayo mamaya ha. Okay, so medyo magta-traffic kaya may ginagawa. Okay guys, cut ko muna and see you later pag nandun na tayo sa Juan Ayala, Makati. Alright, let's go! Okay, we're here na mga tropa sa Juan Ayala Mall dito sa Ayala, Makati. So, actually first time ko dito. Sa Juan Ayala, kaya hindi ko alam kung saan dito pupunta. Parang nakakaligaw Pinakamaganda yata magtanong tayo. Hindi natin alam kung saan. Alright. Saan kaya? Tanong natin. Saan kaya dito? Kaya pagtanungan na guard. Ayun! There you go guys. Nakita na natin. Mga tropa pips. Alright. There you are. Ayan na ang Yamaha Motor Show 2025. Siyempre may registration ito. Miss, saan yung registration? Ayan, okay. Scan? Yes po. Aha. Sir, nakahabol kayo last Oo nga last day na di ba? And also sir, last one na lang po. Ha? Last one na lang din po daw. Mamaya Alin? Eto, Yan yung card? yes, kayo ang Sakto. last person sir. Sakto. Scan natin yan. Last one kayo, sir. Last one. Ayan. Yes. Close na kami na. There you go. Thank you, sir. Explain ko lang, sir, yung magiging journey natin. Okay, sir. Alright. Okay. So, for the activity 1, sir, need nyo lang po ng picture sa mga
mga boot natin or mga motorcycle natin, sir. Selfie po tayo and then visit po natin si Yamaha Motor Philippines, either Instagram or Facebook. Tapos pag na-visit niyo po sila, meron po tayong story doon. I-click lang natin, mag-a-add yours lang tayo, sir. Mag-add. Add yours po. Add yours. Clinic nyo. Parang Yes po. story lang. Yes po. Tapos i-tag natin si Yamaha and then gamitin na lang din po natin yung official hashtag natin, Yamaha Motor Show 2025. For the AI photo booth, sir, ito po yung photo booth natin, sir. Magpapapicture lang po tayo. Yes po. Tapos ipapakita nyo po sa akin para ma-verify ko siya. Papakita sa'yo. Yes po. For the, Ito, paano to? Okay na to, automatic na. papakita nyo rin po yung story nyo sa akin para ma-verify po natin siya. For the motorcycle inquiry, yung mga sila sir po, like that, pwede po kayong mag-inquire sa kanila. Pwede nyo din po silang interviewin about sa... Yes po. Tapos, after po that, papirma na lang po kayo sa kanila. For download the app, meron pong booth si Yamaha Rep Up po dun sa dulo. Sa kanila po kayo magtatanong and sila din po yung mag-a-assist sa inyo. Okay. And then, sila na rin po yung paperma. After ma-accomplish nyo po yung apat na yan, balik po kayo sa akin for slot machine po. Yes po. Opo, meron pong freebies after that. Okay. Pero no exchange po tayo kung anong lumabas sa slot machine. Pangit. Maganda naman po lahat. Ano ba ang kanalunan? Meron po tayong keychain po. Yes po. And then, card holder, sir. Ano yan? Card holder po. Card holder, para ma-calling card holder. Yes po, calling card holder. And then, tote bag. Tote bag. Tapos, si Repe Bear po. And then, tumbler po, sir. Yes po. Balik na lang po kayo sa akin after po. Alright. Thank you, sir. Thank you. sir. So, ayan guys. So, meron tayong parang booklet dito na binigay. Kailangan kumpletuhin natin yung mga task. Okay. So, bago yan, puntahan muna natin itong mga motorcycle. Ito yung Tracer. Ito ang pinasabi ko kanina, adventure bike. Ayan guys. Wow! Tracer. 900cc yan, for sure. XSR. Yan, oh. Cruiser bike, mga tropa. Ay, ko. sorry. Ito yung kanilang classic cafe racer XSR. Ganda. Of course, Tenere, mga tropa pips. Actually, okay na ako dito. Napakaganda. Mamaya tatanungin natin. Lalo na tong Tenere 1.2. Pero expected din siya. Ang pogi. I was moved. And then they took over because I was like, okay, I'm retired. Alright. Ito na ang mga tropa. Naked bikes naman. Ito yung pinag-iinitan ko na NC09. Grabe naman. So here is the Airwalks SP. So tanongin natin kay Kuya kung ano yung mga bago dito. So, hi Kuya. Hello po. Ano pangalan mo Kuya? Jonathan. Jonathan. Kaya Jonathan. Okay. Alright. So, kwentuhan mo naman kami dito sa bagong Aerox SP. Anong latest dyan sa SP na yan? Na wala dun sa mga nakaraan? Okay, si Aerox SP po natin is naka-subtanker shock absorber na po siya. Then, meron na rin po siyang ABS, signal channel. Then, naka-ano na rin po siya, naka-TFT panel. Yun yung maganda, no? TFT panel. Parang first time lang nangyari yan sa Aerox, no? Yes po, Yan yung first first time time. na nagkaroon ng TFT ang Aerox. Naka
TCS na rin po siya. Ano? TCS. na rin. Oh, TCS. wow. Then meron din po siyang stop and start system. Oh, So meron na rin po siyang projector headlight. Then LED po yung flasher light po. Pero the same engine. The same engine, naka YECVT lang po siya. Okay. So yun po yung mga ano niya. Meron siyang dalawang mode, which is yung S mode and T mode. Then every mode may 3 levels siya. Then after po nun, meron din po siyang shift down. Meron din? Meron din po siyang shift down. Shift down. Yes. So, paano yung shift down na yun? So usually ginagamit nila yung shift down if need ng power or mag-slow down or tinatawag nilang engine brake. So kaya nilang Okay, kontrolin. kunyari overtake ka, kailangan Yes. mo ng torque. Yes. Parang ganon. Yes po, ganun po. Okay. Ayos. So, magkano naman yan, kuya, ang So SRP ito natin? ang SRP natin is 163,900. Ayun, not bad, not bad. Kasi yung version 3 natin, magkano yun? Yung version 3 natin na standard is 125,900. Okay. Meron yung standard ba, meron ding keyless? No sir, wala. Wala na yung version 3, wala pang keyless na Wala standard. pa. Hindi katulad ng version 2, yung version 2 Yung meron, version 2 may meron. keyless. Yung S type. Oo, yung S. Okay, so ayan, thank you kay Jonathan. Ang ganda talaga nitong Aerox SP. Para napapaisip ako dito. Yes sir, yung disc Ayan. brake natin, no? Yan ang major highlight ng mga Okay. customer natin, requirement, request. Disc brake sa likod. Yes po, request. Sa wakas. Naibigay na. Naibigay na. Yamaha. Naibigay na natin yan. Dual ABS ba? No sir, single channel. sa likod lang. Yes sir, Okay, or okay. smooth one. At least naka-disc brake na Yes, yung po. likuran. Tapos marami tayong mga switches. Ang color na ito lang talaga. Ang mag-description to. Alright. So, makapapicture tayo mga tropa. Ay, sorry. Ayan. Touchscreen. Okay, photo, pindot. Ayan ah. Okay. At makukuha natin ang ating tingnan natin, piniprint nila. Tapos boss, pipirmahan nyo ba ito? Pipirmahan? Ayan. Yun, no? Yun, no? Ayos! Pogi! May isa pa po. May isa pa. Dalawa. Okay. And it's so exciting to see everybody ready to experience the culmination of the efforts of Yamaha. Siyempre, on the side naman, nandito yung mga small scooter ng Yamaha, of course. Yung cute na Fazio, nandyan pa rin, mga kaibigan. Ayan. Mint green Fazio. Siyempre, merong white na Fazio doon sa banda ron. Ayan, no? Okay. Siyempre, hindi mawawala sa listahan yung classic Mio 125. Go. On this side, nandito naman yung Gravis. Okay. Nandito sa likod. Yan, okay. Alright, sa banda ron naman, ito yung parang classic na off-road PG1. Alright. Yan, no? So, as we can see mga tropa, kompleto po yung mga motor ng Yamaha dito. Pero syempre, puntahan na nga rin natin yung bagong-bago na pinag-aagawan sa labas.
yung kanilang NMAX Tex-Max. Ito na siya mga tropa pips. Yeah. So ayan yung NMAX Turbo. Oh. Angas, men. Okay. This is the silver version. Yan. I guess yung mga fanatic ng NMAX alam na nila yung specs niyan. We will not mention it anymore. Yan, of course. Meron din siyang parang dark violet ba to or brown. Siyempre, nandito rin ang napakaangas door na X-Max. Oh, yung mga malakihang scooter. Yan. Pero may mas malaki pa nandito mga tropa. Ito na yung T-Max na napakalaki. Ito ay 550cc. On this side of the exhibit is our motocross bikes. Okay, the XTZ. Yan po, ha? 125. So, meron pa dito. Okay. This is the WR version. Of course, nandito rin yung mga underbone bikes natin. Siyempre, ang very, very maangas na Sniper 155. And of course, ito yung black version ng Sniper. So ngayon, puntahan natin to. Gusto kong tanungin itong mga kastropa natin dito about the specs of this big bikes. Hanap tayo ng mga mga tropa. So ngayon nandito tayo sa mga big bike section ng mga Yamaha at kausapin natin to si Sir Allen. Tanungin natin kung ano sa tingin niya ang magandang bike para doon sa mga gustong pumasok sa mga big bikes. So tanungin natin, Sir Allen. Hello. Yes sir, good evening po. Yun, Hi no? sa mga viewers. Okay, kamusta naman dito sa Yamaha Motor Show ngayon 2025? Sobrang daming tao sir. Sobrang saya, ang daming bagong motor, ang daming magagandang units. Okay. Last year, nandun ako sa Manila Bay. Apo. Sobrang parang may mga nagbago na Oo. na mga units. Yung Sobrang mga, dami. mga bagong dating lang talaga. So ngayon, nandito tayo sa mga big bike section, particularly mga adventure bikes to, no? So, meron tayo dito, mga tropa, ito. Merong Tenere 1,200, meron ding Tenere 700, at itong napakaganda at napakaanas na Tracer 9. Okay, 900cc yan. Yes sir, 900. Opo. Sir Allen, kung ikaw papipiliin, anong sa tatlo na yan ang pinakagusto mo? Kunyari ano lang, kunyari pag-usapan yung price, pero yung tipong on your preference Okay. lang. So actually, each and every bike has its own category or yung paggagamitan na tinatawag. So si Tracer is more on city touring, yung talagang may kalye. Bihira yung mga off-road na Okay. tinatawag. So city tourer yung medyo quick and agile, yan yung mga taong gusto yan. Next, the Tenere 700 naman is yung mga quick tourer, like yung mga overnight camping lang na may konting off-road, ganyan. So, yun yung characteristics naman ito. And then sa Super Tenere naman, which is the biggest sa adventure category, so
Yan yung mga nag-overnight, like 3 days, 2 nights camping, mahaba ang biyahe. Yung with mga off-road. Luzon, mga Oh, Luzon loop, yes, mga yes. gano'n, mga Philippine loop, Oh, yan, yan, mga yan maganda. yung mga ideal. So, 24 liters ng gasolina. So, medyo madami-dami na. Okay. Pero for me, I would rather choose Tenere 700. Bakit? Well, sa Tenere 700 kasi, sa kalsada natin sa Pilipinas, totally hindi ganun kaganda. Minado tayo doon, Yes, di ba? bako, ano? Bako, baha, ganito, Baha, ganyan. yan. So, para sa akin, malaking bagay yung ground clearance. Okay. Ground clearance, suspension, lightweight, and agile. So, ibig sabihin, parang pwede mo rin gawin pang everyday bike yan. Yes, everyday. Oo. Kumbaga sa siya yung pinaka-pokpok na motor. Oo, pang Siya all yung around. right saan. Oo, pwede. Pwedeng pang off-road kasi yung Pwede. gulong niya, medyo Oo. pang off-road yung gulong. Ang gulong niya is 1921. So, Tsaka literally, mukhang pwede sa magaang, akin. hindi mabigat, Magaang, no? yes. Hindi mahirap i-maneuver. Sobrang gaang yan. Okay. When it comes to technology naman itong Tenere, ano yung mga meron siyang mga technology na talagang pwede nating ipagmalaki? Well, for the 2024 model, yung sinauna, very common lang. ABS, tapos yun. Pwede mong patayin yung ABS niya, yung mga basic yun, na yung gano'n mga- lang. Yung ibang motor hindi pwede yun. Hindi, But for the 2025 model, unahin natin yung suspension, which is yung pinakamahalaga sa mga motor. Yes, yes. So bago yung suspension natin, front and rear, meron na siyang preload adjustments. So in short, fully adjustable na siya. Next, headlights. From the headlights na naging projector type, naging rally headlights na siya. So medyo wide na yung sakop niya. Okay. Okay, tas mas malaki din yung headlight niya compared dun sa mga luma. Next would be the controls. So, Punta natin controls. Tingnan natin. pagka-adventure bike kasi, di ba, nagkakaroon tayo ng problema. Nasisira yung mga switches pag nababasa ng ulan and Tama, everything, tama, ganyan. tama. So, ito is most likely mga electronic na. Okay. So, parang weatherproof. Yes. Ganon, no? Tapos, syempre, isa sa pinakamaganda, electronic na rin yung throttle natin. Wala nang throttle Walang cable. kable. Wala na. Okay. So, sensor na lang yun nandito. Sensor. And then, isa din sa pinakagusto ko sa kanya is ito. Yung TFT screen. Yan, Wow. sobrang pogi, di ba? So, isa lang yan sa teams na meron siya. Parang tablet yung quality, Yes. Check natin yung isa pang team. So, ito, basic pa lang tong mga to. Sobrang dami niya pang laman. So, punta tayo explore. Ayan. Wow! Okay, so ito yung laman niya sa performance naman. Meron siyang dalawang modes, power ng sport and explore. So in short, parang siya yung sport and touring. What's that touring? Traction control. So pwede mong patayin si traction control kung mag-off-road ka. Then pwede mong i-on. Same Yes. with ABS. Pwede mong patayin yung likod. Tapos pwede mo ding patayin lahat. And here's what's special. Halimbawa, malapit ka na sa road. Isang press mo lang ng button na to. Ayan. Okay. Mag-activate na ulit yung ABS mo. Kahit patay rito. Yes. Hindi mo na kailangan pindutin ulit to. Automatic na siya mag-on. So, yan yung mga special sa kanya. And then, isa pa, yung signal lights natin. So, electronic na siya. What's beautiful with this is, pag nag-short press ka, it would only take 3 seconds, automatic cancel na siya. Pero pag nag-long press ka, continuous na yung niya ng pagbiblink. Parang quick overtake Yes, lang, sir. no? But Opo. quick overtake And also lang. yung headlights niya, so passing light, so inisa na lang din yung switch. So yun yung mga nagustuhan ko kay Tenere. Ito yung isa pang pinaka nadagdag sa Tenere 700. Etong feature na to. So for example, wala tayong phone holder, pero meron tayong cellphone na may data and may intercom tayo. Okay. We have a new feature called turn by turn. Turn by turn. Kung saan yung phone mo, pag tinago mo, kasi nga wala kang phone holder and all, at naka-Google Maps ka, magpa-pop up sa screen mo yung directions. Halimbawa, in 100 meters, you're going left. So magkakaroon ng arrow going to the left. Okay. So para kang meron ka ng navigator dito. Yes, pero siya ay arrows lang. Oh, may parang reminder lang. Yes, sir. Okay. Somewhat like that. Good thing na rin yun, di ba? Opo. Napakalaking bagay nun. Oo, kasi kaysa hawakan mo pa yung cellphone mo, Or tumigil magkabit ka pa dito, Yeah. di ba? Yes. Lalo na sa off-road, di Yes, ba? yes, Hindi oo. mo malaman.
Ayos. So sa seat, very comfy naman yung seat niya. Mas maganda yung seat niya compared dun sa mga nauna. Okay. So, Ang pinakamagandang tanong, Sir Allen, magkano ba tong gantong Tenere 700? For the Tenere 700, wala tayong price increase. So same price siya ng 2024 variant natin, which is 699,000. Not bad, Yes. not bad. Tsaka Yamaha eh. Yun yung pinaka for all the the best doon eh. specs, sa lahat ng specs na meron siya, features, itsura, sabi nga nila, bang for the buck. Okay. Sir Allen, maraming salamat Thank for you, the sir. information. Maraming salamat. Thank you very much. Peace So out. ayan, mga tropa Mims, Tenere 700. So, there you have it mga tropa. This is the Yamaha Motor Show 2025 here in Ayala Mall. One Ayala here in Makati. Kung nagustuhan po ninyo itong ating content, just hit the subscribe button. Tulungan niyo po ako para mag-grow po itong ating YouTube channel. And magkita-kita tayo sa ating next video. See ya, boys!